Sige, balita muna tayo. Kasi siyempre dapat updated yung ating mga kababayan sa mga balita. So, latest natin ay magpapatupad na po ang Department of Agriculture ng price ceiling o maximum suggested retail price sa baboy. Ayan, dito po yan sa National Capital Region and epektibo yan simula bukas, March 10 para bumaba ang presyo nito tulad ng nangyari po sa bigas. So, ang maximum suggested retail price sa liempo, so iba-iba pa ha, hindi basta baboy lang. So, liempo, 380 pesos per kilo. Then, sa kalsim at saka pigi, 350 per kilo naman. Pati yung tinatawag daw na sabit ulo ay papatawan ng 300 pesos per kilo na MSRP. Okay. Pero hindi kasama dito yung mga ibinibenta sa supermarket, para mga malalaking groceries, no, dahil mas mataas yung operating cost ng mga ito. So ito yung mga nabanggit natin na SRP, ito yung para sa palengke, no, yung mga nasa palengke. Fresh, no, yung bagong katay na baboy, hindi yung mga frozen. Sabi ni DA Undersecretary for Livestock Dante Palabrica, suportado ito ng industriya dahil nagkaroon muna naman ng consultation sa mga industry stakeholders, kasama dyan yung mga producers, wholesalers, traders, and retailers. Dahil kung lumampas daw po kasi sa 400 pesos per kilo ang presyo, maaring imported pork na ang bilhin ng mga consumer o manok o kaya naman mag-ship sa isda ang mga mamimili. Lalo na ngayon, Holy Week, di ba? Marami pa rin naman tayo mga kababayan yung nangingilin, di ba? Bawal kumain ng karne ng baboy kapag ganitong Holy Week, di ba? Wednesday, Friday dun sa iba. Pero yung meron tayong mga kababayan na yung buong Semana Santa walang karne ng baboy. So, yan. Tiyak mag-a-adjust na naman dyan yung mga nagtitinda. Dahil, paano yung pagmataas ang nila, ang kuha nila, ang bigay sa kanila ng trader? Paano yun? Hindi na siguro kukuha. Di ba? Wala naman atang, kasi meron bang kulong? Pag nahuli ka, may kulong. Wala naman siguro. So, ayan, 380 pesos. Totoo yun, no? Kasi yung mga napupuntahan ko na malapit dito na nagtitinda ng frozen meat, yung may mga chest freezer, no? Yung tindahan nila. Mas mura-mura yung kanilang tinda, siguro mga 100 peso difference. Oo. Okay. Diba? Malaking diferensya, no? Kaya siguro, may tumatawag sa cellphone ko, mamaya na po kayo tumawag kung sino man kayo. Hindi ko po kayo masasagot. Tayo po yung nagbo-broadcast. So, ayan po yung MSRP. So, wag ho kayo makipag-away sa palengke, kapag ho nagpas sa 380 pesos yung mga, hanap na lang ho kayo ng murang, yung sumusunod doon sa maximum suggested retail price. Okay. Balita number 2, yung La Nina daw, umiiral pa rin kahit papasok na yung tag-init. Ayon po yan sa Pag-asa. So, hindi pa opisyal na idinedeklara ng Pag-asa yung pagpasok po ng tag-init sa bansa. So, kasi meron pang amihan factor. Medyo may lamig pa yung hangin natin, no, yung ating amihan. Pero, di ba, medyo matindi yung mga naranasan nating init nitong nakalipas na araw. Yung heat index natin tumataas. Kaya may mga ilang eskwelahan, di ba, ang nagsuspende ng klase para hindi naman masyadong mahirapan yung ating mga estudyante sa classroom. Yung mga anak ko, may pasok sila. May pasok sila. Pero
hindi na sila naka-uniform, ano na sila, Type C uniform po. Naka-shorts and white t-shirts. Yun yung kanilang parang preemptive measures, no, para hindi na masyadong mainitan. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, umiiral pa rin ang La Nina Alert mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ayon kay Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, dahil sa La Nina, mataas pa rin kahit may La Nina, mataas pa rin ang posibilidad na makaranas ng malalakas na buhos ng ulan ang ilang bahagi po ng bansa sa kabila ng papasok na dry season. Ito yung mga lugar daw na naapektuhan ng shear line. No, kaya marami pa rin tayong mga nababalitaan, binabaha, di ba? So, ayan po yan. And may ulat din ang United Nations World Meteorological Organization o yung WMO, ayan, WMO, na yung La Nina na nagsimula noong December 2024 ay weak or mahinang La Nina at inaasahan na hindi daw po magtatagal. Sa ngayon, may 60% probability na ito na mag-shift back to neutral ngayong buwan at sa May. At tumaas pa ito sa 70% between April and June. So, magba-back to neutral yung ating La Nina. And inaasahan sana ng United Nations World Meteorological Organization na itong La Nina ay makakatulong upang mapababa ang temperatura matapos yung naranasang global heat records. Diba? Sobrang init dahil sa El Nino, June 2023 hanggang 2024. So dahil ho yan sa El Nino, sobrang init. And alam nyo ba na yung 2024 ay naitala na hottest year. Yun daw yung pinakamainit na taon, no? 2024. At sa kabila ng La Nina, noong December 2024, binigyan diin ng WMO na ang January 2025 ay naitala na ang warmest January. Kumbaga mainit. Di ba usually doon sa ibang mga area, January sobrang lamig na, di ba? So ito daw yung warmest January na naitala sa kabila po ng pagkakaroon ng La Nina. Samantala, ilang araw na tayo nakakaranas na mataas na temperatura maliban sa mainit na panahon. Isa po sa inaalala natin syempre ay tubig. Sigaw, tubig. Kaya ang tinitiyak ng Malacanang po ngayon, meron pa naman tayong sapat na water supply at tuloy-tuloy yung hakbang ng pamahalaan para siguraduhin na may access tayo sa tubig. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, na sa ngayon ay wala pa namang deklarasyon na magkakaroon tayo ng El Nino. Kaya hindi dapat daw mabahala. Sanay na raw tayo mga Pilipino sa mainit na panahon. Totoo naman yun. Sanay tayo sa init ng panahon. Pero, ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun, wala na silang gagawin. So, kung kakapusin daw tayo sa tubig, tiyak aaksyon naman ng gobyerno. And iniiwasan nila yung mga senaryo tulad ng pagrarasyon ng tubig at saka yung meron ngayong umaga, mamayang gabi, wala, mga ganon, yung rationing nila. Ito naman yung karaniwan nangyayari natin or ginagawa kung hindi sapat ang ating water supply. So, dapat kasi yan, di ba, pinaghahandaan whole year round. Baka ba may ubus-ubus biyaya tayo sa tubig, di ba? Tapos lahat ng puno, pinuputol natin. So, dapat, kumbaga, tulong-tulong na effort. So, yan yung ating sitwasyon ng ating weather ngayon. Mamaya i-discuss natin yung sana ba yun? Yung heat index, no? Gaano ba kainit ang panahon? O mamaya na natin i-discuss yan.
Isa na natin yan sa mga topic natin. Kasi mamaya pag-usapan natin, Kuya Ramil, yung ano ba yung mga pwedeng itanim, yung mga heat-tolerant vegetables na pwede. Yung, kayang-kaya ba yung init ng panahon? Di naman yung sa walang-walang tubig, pero at least, di ba, kaya yung init ng panahon. Okay, balita number 3 tayo. NFA rice, ipauutang na. Parang desperado na yung NFA. Papautang na sa mga LGU yung NFA rice. So, maaari nang utangin ng mga local government units ang bigas ng National Food Authority o NFA, lalo na sa mga lokal na pamahalaan na walang sapat na pondo. Ito yung ibinalita ni Attorney Claire Castro ng Malacanang matapos makausap si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Castro na pinapayagan yung mga local government units na kumuha ng NFA rice ng kahit walang pondo dahil maaaring bayaran ito sa loob ng 30 days. Makipag-ugnayan lamang anya yung mga LGU sa FTI o yung Food Terminal Incorporated para mabigyan sila ng NFA rice na maaari nilang ibenta sa kanilang mga constituents. Nauna rito, pinayuhan din ni Atty. Castro yung mga LGUs na magbenta ng NFA rice sa presyong 33 pesos kada kilo sa halip na 35 para paggaanin ang kalagayan ng mga consumers. At nagpapatupad ang NFA ng iba't ibang strategy para paluwagin yung espasyo ng bodega nito para sa local palay procurement sa buong bansa sa gitna na rin ng mabagal na pagbibitiw ng rice stocks ng mga LGUs. Kasi parang kokonti lang yung parang bumibili ba ng NFA rice. No, baka nagdadalawang isip sila, baka mamaya ma-technical sila, di ba? Kampanyahan ngayon. Diba? Siguro yun yung iniisip nila. Pero medyo ano lang ako doon sa kasi mabibili nila 33 pesos kada kilo. Pwede ibenta ng 35. Syempre may transpo cost yun. Oo. So, sasagutin ng ano na lang, parang paluwal na lang ni LGU. Diba? Consignment na nga, diba consignment tawag doon na kukunin mo muna yung product tapos ibebenta mo kapag nakasingil ka, tsaka mo bubentahan babayaran si supplier. Parang ganun yung consignment. So 30 days pwede mo daw bayaran. So yun lang. Yun lang yung mapansin ko, 33 pesos per kilo mabibili. Gusto, ganun pa rin yung benta. Syempre yun lang inisip ko, may transportation cost. Lugi. Pero dahil nga gobyerno sila, kaya hindi kailangan pagkakitaan yung mga consumer. Kung kaya ibenta ng 33, sagutin na lang nila yung transpo cost. Magandang bagay po yan sa ating mga kababayan. Okay, ban sa bird imports mula sa France, inalis na ng DA. So, tinanggal na po ng Department of Agriculture yung temporary ban para sa importasyon ng domestic at wild birds, gayon din ng poultry products mula po sa France. Ito ay batay sa ipinalabas na memorandum order ng Department of Agriculture. Kasi meron ng official report mula po sa French veterinary authorities sa World Organization for Animal Health na ang lahat na reported cases ng HPAI, yung hypopathogenic avian influenza. Nag-invento ako ng code. HPAI na naresolba na at wala nang naging dagdag na outbreaks makaraan po ang February 4, 2025. And nagsagawa rin ng assessment ang DA, Bureau of Animal Industry, at pag-aaral sa sitwasyon ng sa France at nakumpirma na naresolba na nga yung mga outbreaks, kaya inalis na rin po yung ban hinggil dito. So kung merong tinanggal na ban, meron din pinatupad na temporary ban.
Ito naman yung mga poultry products mula po sa 3 estado sa Amerika. Ito ay sa Indiana, New York at sa Pennsylvania. So bawal tayong mag-import ng mga poultry products doon dahil nakakumpirma ng US National Veterinary Services Laboratories na may outbreak ng H5N1, HPAI at apektado yung mga domestic birds sa lugar. Kaya yan naman po yung mga ban, no? Galing po na poultry products sa Estados Unidos. So yan po yung ating sitwasyon sa poultry products. Samantala, iba pang balita, paglaban sa mga smuggler at cartel operator, mas pinalakas ng pamahalaan ayon sa Department of Agriculture. Mas pinaigting ng pamahalaan ang kampanya laban sa mga iligal na kalakalan sa agrikultura na sumisira sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at mangingisda. Layo nito na mapanatili ang patas at matatag na sektor ng agrikultura sa bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpulong po ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Council o yung AAES sa Malacanang noong March 5. Ang konseho ay nabuo sa bisa po ng RA 12022, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nilagdaan at ganap na naging batas October noong 2024. So may katapat po yung na mas mabigat na parusa yung mga sino mang mapapatunayang sangkot sa agricultural smuggling, hoarding, profiteering at cartel activities. May naparusahan na ba? Parang wala naman pa napaparusahan. Ang AAES Council ay pinamumunuan ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. And bumuo rin sila ng key implementation teams mula po sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DA, Department of Finance, Department of Justice, NBI, PNP, Coast Guard at marami pang iba. And kasabay nito, binuo din yung Daily Price Index para po bantayan yung presyo ng mga produktong agrikultura sa bansa, na ang magmamanage po niyan ay ang DA, Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service o yung AMAS. So mas kilala natin yan sa tawag na DA AMAS. So sila po yung ma-manage dito sa Daily Price Index, bantay presyo. So yan po yung mga balita natin. So po pwede ho kayo comment, mag-suggest mga violent reaction violent reaction sa balita. Po pwede ho kayo mag-text sa 0916 o 499-6195 o kaya naman ay sa 0929-321-8738. So yan po yung mga contact numbers natin dito po sa ating himpilan.